Hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches ang Evangelicals Today. Napapanahong pagtalakay sa mga isyung pang-iglesia at pang-ministeryo. Evangelicals Today. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides at ito ang Evangelicals Today TV. Samahan niyo po kami ni Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero sa ating pagtalakay kung paano nga ba tayo maaaring maghanda para sa new normal sa mga simbahan. Alam nga po natin na karamihan ng mga lugar dito po sa National Capital Region at sa iba pang bahagi ng ating bansa, kung hindi po naka-modified enhanced community quarantine, ay naka-general community quarantine na. So ano po ang impact nito sa ating mga simbahan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa Evangelicals Today TV. Pagkatapos po ng ilang linggo na hindi tayo nagkaroon ng pagsasama-sama bilang mga mananampalataya sa ating mga bahay-sambahan, ay muli pong bubuksan ngayon ang ating mga bahay-sambahan na tayo papayagan ng muling magkaroon ng pagtitipon-tipon. Ano po ba ang mga dapat nating gawin at maging paghahanda tungkol sa bagay na ito? Sinabi po sa 1 Chronicles chapter 12 verse 32, "People who had understanding of the times to know what Israel ought to do." Napakahalaga na meron po tayong pagkaalam ng pangyayari sa ating kalagayan upang alam natin ang dapat nating gawin. Bagaman ang ating mga iglesia ay atin pong, o mga bahay-sambahan ay atin pong hindi ginamit at ating isinarado, hindi ibig sabihin ang ating iglesia ay tumahimik, sapagkat ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay lalo pong naging masigasig at tayo ay kumilos at nagkaroon ng iba-ibang pamamaraan ng ating pananambahan. Marami ay online, yung iba ay by house to house. Ang mas mahalaga po ay nakita natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon. Yung pong reality ng pandemic ng COVID-19 ay nagdidictate ng new normal pag tayo po ay nag-umpisa ng ating muling pananambahan o pagsasama-sama bilang isang komunidad. At napakahalaga na tayo po ay merong wisdom and prudence upang magkaroon ng lalo pang proteksyon at pangangalaga sa lahat ng ating mga miyembro at mga nakakasama sa ating pong pananambahan. Sapagkat hanggat wala pong vaccine at lunas na mabisa para dito po sa COVID-19, ay nandun ang patuloy dating pag-iingat sapagkat nakakahawa ito, nakamamatay, at mahalagang pag-ingatan po natin ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Atin pong ine-emphasize dito yung pananampalataya at ang karunungan, dunong at guidance galing sa Panginoon para po sa kabutihan ng ating mga kapatiran, patutuo ng ating iglesia, at sa patuloy na paglaganap ng kingdom ng ating pong Panginoong Jesucristo. Napakahalagang intindihin po natin na ang sanlibutan ay nagkaroon ng pagbabago dahil po sa COVID-19. At yung pong critical importance po na tayo ay magkaroon ng sobriety o tamang pananaw sa panahong ito ng uncertainty ay patuloy nating pag-iingatan. Ano ang mga dapat nating isaalang-alang sa new normal pag nag-umpisa na muli ang ating mga pananambahan? Una po yung general cleaning and maintaining healthy operations. Yung pong ating mga facilities ay siguraduhin nating malinis, maayos, at hindi lamang bago gamitin, kundi pagkatapos gamitin, kung atin muling gagamitin pagkatapos ng ibang pananambahan, ay nandun yung ating pagbibigay ng sanitation. So po yung po mga surfaces tulad ng mga table, mga pintuan, yung light switches na hinahawakan ng mga tao, yung keyboards, yung ating toilets, yung faucets, ay dapat po madidisinfect.
Tapos yung pong pagkakaroon ng hand sanitizer ay maging available. At kung sa iba namang walang mabili agad na hand sanitizer, magkaroon tayo ng lugar na kung saan ay makapaghuhugas ng kamay ang atin pong mga miyembro bago sila dumalo sa pananambahan o kaya ay nandun sa kanang mga gawain. Required pa rin po ang magsuot ng face mask sa lahat ng ating pagtitipon. Sapagkat alam natin na yung pong security, yung pong ating proteksyon at pag-iingat ay dapat nating ibigay. Yung pong mga batang below 2 years old, maaring sila po ang exempted dahil ang comfortable pa sa mga batang below 2 years old yung pagkakaroon ng face mask. Pagkatapos yung mga tatayo sa pulpito, tatayo doon po sa stage dahil po sila ang magiging worship leader o kaya mga ngaral, sila po ang pwedeng magtanggal ng mga face mask para po magkaroon ng better voice projection. Pero patuloy pong i-maintain yung physical distancing kahit sila ay nandun sa stage. Huwag silang dikit-dikit sapagkat, again, ang iniiwasan po natin ay yung physical transmission nito pong virus na ito bagaman tayo po ay nag-ingat. Kaya wag po nating sasayangin yung nakaraang ilang linggo ng ating pagtsatsaga sapagkat kung magkaroon ng panibagong outbreak, abay tayo po ang mahihirapan. Nais po nating mapanatili nga ang magandang patutuo ng ating iglesia at pag-iingat din sa lahat ng ating mga kasama sa ating pananambahan. Kung tayo po ay magbabatian, wala mo ng beso-beso, walang kamayan, pwede ho naman tayo maging expressive pa rin. Dito nga sa aming bahay, yung aking dalawang apo, tinuruan ako na magkaroon ng ganitong gesture. Aba, ano ba yan? Yan pala ay heart. O, pwede ho natin gawing pagbati natin sa isa, kakaway tayo, tapos hahawakan natin ang ating puso upang ipakita na nandun yung pagmamahal natin, pagkalinga at pagpapahalaga sa isa't isa. Yung mga bata po ay wag nating pababayaang walang kasama, na walang parental supervision or guardians habang sila ay nasa ating bahay-sambahan o sa ating kapaligiran. So, nandun po yung pag-iingat ng bawat isa. Tapos, yung pong ating mga staff at mga miyembro na meron pong medyo hindi magandang pakiramdam, ay mas mabuti pong sila po ay manatili sa tahanan nila. Kung meron man pong may ma-diagnose na doon pala sa ating pananambahan ay merong naging positive sa COVID-19, ay dapat po natin itong ipagpaalam sa ating local health officials. At yung mga taong na-expose doon sa mga merong positive COVID-19, mas mabuti po silang manatili sa bahay, i-monitor ang kanilang sarili, at tingnan ang mga symptoms na madedevelop at magkaroon po ng test nang sa gayon, mapag-ingatan na hindi po tayo magiging carrier at makakahawa doon sa iba. Pagdating ho sa ating pananambahan, yung pag-upo, ay mag-adjust po tayo, ipahanda na natin na meron po tayong 6 feet o 2 meters apart at nandun yung required social distancing. Kung maaari, yung mga miyembro ay dumating ng mas maaga upang makaupo na sila sa kanilang mga upuan at yung mga asses, bigyan din po natin sila ng clear guidelines para doon sa entrance and exit. Dahil pwede nga sila na magkakahiwalay, may physical distancing sa pag-upo. Pero paglabas naman, sabay-sabay, siksikan. Abay, mahirap po yan. Mahalagang, yun nga po, we have the wisdom that comes from God, exercising both wisdom and faith upang maging maingat po tayo. Ginagawa rin po natin yung Holy Communion. Mahalaga po yan. At may kaugalian pa yung iba na talagang isang tinapay lamang ang pinaghahati-hatian. Ay di, medyo may problema po yan. So, kung maaari po, encourage natin yung mga pamilya kung makapagdala sila ng sariling biskwit na pwede lang kainin. At tapos, yung paghahanda ng mga kopita na iinuman, ay kung maaari po ay wag tabi-tabi, pag-iwahiwalay natin ng konti para medyo ingat din po sa pagdampot nito. Ang mahalaga po nito ay iniiwasan natin yung physical contact sapagkat yung pong transmission ng virus na ito ay sa pamamagitan ng physical contact. Yung pong ating pagkuha rin ng offering, maganda rin po na ating sa halip na ipinapasa pa yung offering bag na nagpapasa ng kamay,
ay tulad ng ginagawa ng maraming iglesia, meron siyang kahon na kung saan ang mga tao ay doon na ilalagay ang kanilang mga offering envelopes. At may supervision ng ushers. So mahalaga po na nandun pa rin yung ating pag-iingat. Maraming iglesia meron pong altar call. Pero sa halip na papuntahin natin ang mga tao doon sa harapan, pwede na sabihin tumayo kayo, itaas ang inyong kamay, tapos ipatong yung inyong mga kamay sa inyong dibdib upang ipakita ang inyong paglapit sa Panginoon. At kung meron man kayong pangangailangan sa pananalangin, ay pwede ho natin itong isulat at pagkatapos ay ilagay sa isang kahon at yung mga prayer requests ay either pwede nating i-email o kaya ay ipadala sa messenger or kaya sa text upang nandun pa rin ang ating relationship. Meron pong mga bisita tayo. Yung mga bisita, lalo higit na merong pagnanasang lalo makakilala sa Panginoon, ipakita natin na welcome sila. At bagaman hindi natin sila kakamayan, ay ipinapakita natin yung init ng ating pagmamahal sa pangitan ng ating ngiti at mga hand gestures at pagsabing, salamat po kayo'y nandito at nais namin kayong matulungan, lalo namin kayong nais na kalingain. Patuloy po yung ating pastoral care. Yung pong ating pagpapadala ng text, pagpapadala ng messenger, yung mga prayer requests ay pwede nating ipadala sa pamamagitan po ng electronic medium. Mga kapatid, sasabihin natin, bakit ba tayo masyadong natatakot? Hindi po tayo natatakot. Nag-iingat po tayo. Iba yung takot sa nag-iingat. Nandun po yung gabay na hinihiling natin. Balikan natin yung 1 Chronicles 12 verse 32. People who understood the times. Alam po natin kung paano kadelikado itong virus na ito. Alam natin na hanggat wala pong vaccine, ay medyo alanganin pa rin po tayo. Yung pong pag-iingat ay kasama ng pananampalataya, kasama ng ating pagmamahal sa ating kapwa, kasama ng ating pagkilala na ang Panginoong Diyos ang ating kinikilala. Kaya mga kapatid, ipakita natin ang init ng ating pagmamahal sa pamamagitan ng hand gestures, sa pamamagitan ng eye contact, at ang ating pananambahan, tayo sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Tayo nagpupuri sa Kanya. At sa panahon na tayo po'y nagtitipon-tipon, tayo po ay lumalakad ng may wisdom, ng may pag-iingat, at ng gabay ng Panginoon. Nawa po ay lalo tayong maging masigasig. At ang pagkakataong ito ay lalo tayong maging masipag sa pagpapahayag na may pag-asa at meron pong katugunan sa mga pag-aalala at pag-agam nang ito po'y ang pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. O kahirap-hirap na ng buhay ngayon, halos di mo mairaos buong maghapon. At sa dami ng problema ay di na makaahon. Kung minsan ay parang abang susuko na, ang pagod na katawan ay tila bibigay na. Isip at damdamin ay puno ng pangamba. Kung talagang walang-wala na, saan na nga ba pupunta? Kung talagang hindi na kaya, may makakatulong ba? Kung ubos na ang iyong pag-asa, ay wag na wag mag-alala, pagkat nariyan siya. Wag kang bibitaw, wag kang aayaw, si Jesus ang bahala.
Sa kabila ng pag-transition ng maraming mga lugar dito sa ating bansa from enhanced community quarantine to modified community quarantine or general community quarantine, meron pa rin po tayong mga kinakailangang i-observe na mga panuntunan. Ang sabi nga, huwag hahawakan ng inyong mga kamay, ang inyong mata, ang inyong bibig, ang inyong ilong dahil yan yung mga opening na pwedeng pasukan ng virus, hindi po ba? And we should continue observing frequent washing of our hands. Let's observe physical distancing. Kaya nga po, ang mass gatherings ay hindi pa rin pinapayagan sa mga panahong ito. At siguraduhin po natin na yung ating kalusugan ay atin ding pinangangalagaan. Maybe in our churches, dahil marami ang mga online meetings ngayon, baka isa sa mga pwede nating gawing fellowship ay regularly exercising together. So we are not just strong spiritually, but we are also taking care of our physical welfare and physical well-being. So ilang mga paalala po yan, buhat sa inyong mga kaibigan dito sa Evangelicals Today TV. Palasak ngayon ang salitang the new normal. Naririnig mo ito sa pahayagan, sa telebisyon, sa interagency task force ng gobyerno na na-assign para sa COVID-19. Naririnig din natin ito sa mga pulpito, sa mga guro, sa mga pastor, at sa lahat ng mga nagsasalita tungkol sa COVID-19. Mag-umpisa ng March 17, ang buong Pilipinas ay sumailalim sa enhanced community quarantine. At ngayon nga ay iba't ibang mga various degrees ang ECQ, GCQ, at sinasabi na pagkatapos ng COVID-19 ay magiging iba na ang patakbo ng lipunan at iba't iba na ang magiging takbo ng tahanan, ng simbahan, at ito nga po yung new normal. Simply put, it implies that those things that were used to be abnormal becomes normal. So yung mga bagay na hindi natin nakagawi ang gawin, ngayon ito ay normal na, ito ay dapat nang gawin. Dalawang katanungan po ang nais kong iwanan na magbibigay sa atin ng refleksyon tungkol sa the new normal. Ano yung mga bagay na dapat nating iwanan na? Marami tayong natutunan at sinasabi natin, katulad halimbawa, simple lang pala ang buhay. Hindi natin kailangan ang magagarbong gamit sa katawan, sa bahay, sa sasakyan. Kung tayo ay nakakonfine lamang sa tahanan during crisis, simple lang na mga kagamitan ang kailangan natin. And we go to the basics, maging sa simbahan. Wala tayong ginagamit na praise and worship band, wala tayong air conditioning, wala tayong mga mahahabang preparation sa program sapagkat ang simbahan ay nasa mga tahanan. And it looks like sa mga darating na panahon, we will practice the new normal. Maging sa lipunan, sa simbahan, at sa pamilya. Kaya tanungin natin, ano yung mga bagay na dati nating ginagawa pero hindi na natin gagawin at ito ang magiging new normal? O kaya naman, ano ang mga bagay na dapat natin kinakailangang pagpunyagian na gawin sa pagdating ng kinabukasan? Ilang mga bagay po ang aking natutunan sa aking reflection, sa aking pag-iisip, pananalangin, meditation, at sa akin ding pagsubaybay sa mga balita sa araw-araw sa loob ng 2 buwan na tayo ay dumadaan sa pandemic crisis against COVID-19. Unang-una, ang mga tao ay naging cautious sa kanilang kalusugan at sa kalinisan. Kaya ngayon ay meron tayong mga sanitation everywhere. At pangalawang pinakamahalaga na natutunan ng mga tao ay yung life is precious. Napakalaga ng buhay.
papaano ko gagamitin ang kaisa-isa at maiksing buhay na ito, knowing na anytime ay pwede tayong pumanaw sa buhay na ito. At atin nga pong natutunan na kinakailangan ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon, ipaglingkod, at anuman ang dumating sa buhay na ito ay handa tayo. Pero ilang mga practical na bagay po ang aking natutunan at nakita. Halimbawa, yung mga online ministry opportunities sa mga simbahan, sa mga teachers, sa mga pastor. Salamat sa Panginoon, sa kabila ng krisis, nagpatuloy ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Pangalawa, there is greater generosity. Talaga po namang ang mga tao ay bukas palad, bukas puso, mga simbahang maliliit, malalaki, at lahat tayo ay nagtulong-tulong. Pati ang buong bansa ay sabi nga, we heal as one. Isa pang positive thing na nakita ko na na-develop dito ay yung mga partnerships na na-develop. Yung mga hindi nagtutulungan, ngayon ay nagtutulungan na. Ang simbahan, ang gobyerno, simbahan sa kapwa simbahan, kahit na hindi magkapareho ng denomination, nagtutulungan. Ang simbahan at lahat ng mga pillars ng society ay nagtutulungan na. So yung partnership ay na-develop. Sa aking paningin po, ito ay dapat nating ipagpatuloy. Meron pa, increased awareness on the need of prayer. In the times na walang crisis, yung mga prayer meeting, yung mga prayer sessions, ito po ay hindi pangunahin sa gawain ng simbahan. Pero during crisis, pandemic crisis, during COVID, kapit-kapit po tayo na naging mas masidhi ang ating pananalangin. Sa aking pong palagay, yan po ay dapat nating ipagpatuloy. That should be the new normal in the church. Number one is prayer in the ministry of everyone. At meron pa rin po akong nakita yung mga malalaking simbahan, inaalagaan yung maliliit na simbahan, na wala yung competition. Maliit na simbahan, malaking simbahan, lahat tayo sarado, subalit ang gawain ng bawat isang simbahan ay dapat magpatuloy. Kaya tinulungan natin yung mga proyekto, halimbawa ng Adopt a Pastor's Program. We want to see that every pastor would stay alive, would stay enthusiastic, and continuing on in the ministry. So salamat sa Panginoon. Pero ito pa po, isang napakahalaga na na-realize natin, yung pong the churches were called to the core of the ministry. We realized and we were pushed to meet in the homes. Nung pong New Testament, ito ang isa sa mga pinakamahalaga. Yung pong mga gawain sa bahay-bahay at ang mga pamilya ay malapit sa isa't isa. At ngayon po, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na yung mga simbahan, dahil nga sarado, then ang mga places of worship ay nasa tahanan. I think these are the core of the ministry to strengthen the family, to strengthen the relationship between husband and wife, to strengthen the relationship between parents and children. Mga kapatid, ito po'y mga basic. Alam na natin ito, pero ito'y nakaligtaan natin in the past na kinakailangan nating ipagpatuloy sa mga susunod na panahon. At ito pa po, ating kapansin-pansin na ang lahat ng mga tao, people are seeking God during times of trouble. Ito isang nakita natin. Kung kaya't ang mga evangelistic opportunities, the sharing of the gospel, the witnessing during the crisis, mas masidhi po ang gawain ng mga disciples of Christ, ng mga churches, whether it is online, through texting or telephone calls. Naging mas agresibo tayo, naging mas bold tayo sa pag-share ng gospel. Mga kapatid, dapat po, crisis or without crisis, ang ating aggressiveness at ating boldness at ang passion to share the gospel and to be a witness for the Lord Jesus Christ should continue on without crisis or in the midst
of crisis. At nagbukas ang Panginoon ng napakaraming opportunities like we have never seen before. At ito nga po ay sa discipleship, evangelism, relief operations, helping the frontliners in prayers, and many other things. But lastly, I would like to speak to the pastors and the leaders of the church, or even to the leaders in the government, and whether we are parents or leaders or of simple organization. Ika nga po, leaders live in the future. Sa ating paghahanda sa pagbubukas ng mga pabrika, sa pagbubukas ng mga pagawaan ng mga sports areas, at maging, of course, tayong mga pastor at mga simbahan, hinihintay natin yung pagbubukas ng simbahan. Leaders live in the future. We look at the future. Ano ang dapat nating gawin sa kinabukasan? At ito nga po yung mga new normal na ating sinasabi. Iwanan natin yung ating mga gawi, yung mga bagay sa simbahan, yung mga bagay sa buhay Kristiyano na hindi nagiging beneficial sa ating buhay. Sa mga simbahan, yung mga programa, yung mga practices na hindi nakakatulong sa advance ng gospel at hindi nakakatulong sa advance ng kingdom of God, but we're just doing it for the motion of doing ministry. Mag-isip po tayo. Isipin natin ano ang mga nais ng Panginoon na maging pangunahin doon sa hinaharap. That will be the new normal. Ang sabi po ni Apostol Pablo dito po sa Philippians chapter 3 verse 13. At ito ang sabi niya, "Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal which God has called me heavenward in Christ Jesus." Kay Apostol Pablo, iisa lamang ang kanyang desire, ang ambition, at ang kanyang pursuit sa buhay. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Pangunahin ang pagsunod sa Panginoon, ang pag-ibig sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon sa kanyang buhay, sapagkat iyan ang kanyang race, iyan ang kanyang tahakin, yan ang kanyang ambition, at yan ang kanyang finish line, na mabigyan niya ng kaluguran ang ating Panginoon, makasama niya ang Panginoon. Iyan na ang pinakamataas na ambisyon at layunin niya sa kanyang buhay. Tanungin natin sa ating buhay, mga kapatid, what are the things that we need to abandon? And what are the things that we need to pursue after COVID-19? May the Lord God bless you. Keep safe, stay at home, continue trusting and serving the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga natutunan namin sa panahon ng krisis. Maraming mga bagay, Panginoon, ang na-realize namin sa aming reflection, sa aming time na kami ay nasa piling ng aming pamilya, at kami ay maraming free time for relaxation, free time to be with our children, and to be with God most especially. Panginoon, yung pong mga nakita namin at natutunan namin, sana po ito ang maging new normal sa simbahan, sa tahanan at sa ating lipunan. Yung pong kami maging cautious sa kahalagahan ng buhay, ng kalusugan, at ang realization na maikli lamang ang buhay. Kaya ito ay dapat naming gamitin unang-una sa ikalulugod ng aming Panginoong Jesucristo, at ang buhay na ito ay ibigay namin sa aming Panginoong Diyos. Panginoon, yung pong mga natutunan namin na mga opportunities for ministry, na naging aggressive po kami, naging bold kami sa
paglilingkod sa Panginoon, sa sharing of the gospel, being a witness during crisis time. Nawa, ito po ay maging normal sa aming mga simbahan at sa aming buhay Kristiyano. Yung pong generosity, yung partnership, increased prayer frequency, Panginoon, ang mga bagay na ito, nais po namin ipagpatuloy even pagkatapos ng krisis. O God, at dalangin din po namin na ang bawat isa sa aming layunin to heal as one, makipagtulungan po kami sa aming gobyerno, makipagtulungan kami sa aming mga kapwa-tao, gayon din kaming mga Kristiyano, Panginoon, ay magkaisa upang ang mga adhikain, ang mga layunin namin na gawing disipulo ang aming bansa ay mapagpatuloy namin ngayon sa panahon ng krisis at pagkatapos po nito ay maging masidi ang aming pananampalataya at pagkakaisa alang-alang sa Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo at sa pagsusulong ng kaharian ng aming Panginoong Jesucristo dito sa Pilipinas. Patuloy mong pagpalain ang lahat ng mga mananampalataya, ang lahat ng mga simbahan, at lahat ng mga umiibig sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po kami upang ang pag-ibig na ito ay maranasan ng lahat ng mga tao sa panahon ng krisis at maging sa kinabukasan man. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating palatuntunan. Let's continue to pray for our nation. Let's continue to pray for one another that the Lord will help us to survive this pandemic. And not just that, but even in a time of crisis like this, spiritually and in other aspects of our lives, we will thrive as God's children. Maraming salamat sa inyo na mga sumubaybay sa Evangelicals Today TV. Sa ngalan ni Bishop Noel Pantoja at Bishop Ephraim Tendero, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Pagpalain tayo ng Panginoon.